This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Palakpakan din po natin ang Panginoon dahil mukhang pwede tayong magpa-concert. Ano pa? Ay, parang ayaw nyo. Tayo po ay may ginagayak na concert. So, lahat po ng interested, we would like to invite you to show up every Thursday na rin po para sa practice, and even maaring every Saturday po may practice, and every after service ay maaring maggagayak na po tayo para rito. So, pwede po ba nating batiin ang ating katabi at sabihin natin, congratulations sa'yo. Ano kaya ang kahulugan? Ba't kino-congratulate yung katabi? Ano po? Dahil nagtagumpay tayo. You know, Filipinos are, sabi nga po nila, so flexible. At gayon din, resilient. Ano ba ibig sabihin ng resilient? May pagsubok, pero madaling bumangon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang kakayahan na ito ay hindi lang po dahil tayo ay tayo, kundi dahil po sa biyaya ng Panginoon na siya pong tumutulong sa atin at nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya mga minamahal, we are going to talk about who Jesus is. Pakitanong nga yung iyong katabi, sino ba si Jesus para sa iyo? Ano ba yung ipupuno natin sa blanco when we are asked ng ganito po, fill in the blanks. Jesus is what for you? Sino ba siya para sa atin? And today, ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbabalik tanaw, pagbabalik aral sa Kanya. Maybe you have heard about this, pero mainam po na mulit-muli maunawaan natin sino nga ba itong Jesus na ito. He is very controversial. Hanggang ngayon, siya pa rin ang pangalang pinag-uusapan ng pinakamaraming libro sa buong mundo. Just try to Google po or search po sa internet yung name na pinag-aralan, either pro or against, pangalang pinag-alayan ng pinakamaraming kanta at libro, wala pong ibang pangalan kundi ang pangalang Jesus lamang. So we're going to talk about Jesus is for the second time this Sunday po. At nawa po ito ay tignan natin na para ba tayo nagbubukas ng box ng regalo. Tulungan nga po ko mag-imagine. Kapag nakatanggap ka ng regalo at unti-unti mong binubuksan, ano yung meron sa puso mo? Pagbukas mo, pagtanggal mo nung unang balot, meron pang isa. Ano? Pagbukas mo, ang liit pala, no? Ang liit pala. But you know, yung excitement po sana nandun sa atin because we would like to remember who Jesus is dahil ang mundo po, marami ring sasabihin patungkol sa Jesus na ito. And let me tell you the truth that wala pong Christianity, wala pong sangkakristyanuhan kung wala itong Jesus na ito, kung wala po si Kristo. So hindi po natin pag-uusapan ito para sabihing mali yung iba, although meron tayong mga matutuklasan along the way na magse-separate po ng line, pero hindi yung magsabi ng mali ka, mali yung iba, ang intention po natin. Why are we talking about Him? It's because without Him, wala rin po tayong masasabing buhay na walang hanggan. Are you here? Apektado po ang buhay na walang hanggan sapagkat Jesus is the way, the truth, and the life. At kaya po natin pinag-uusapan ng Panginoong Jesus dahil siya lang din ang nabuhay mula sa mga patay. At kung meron mang pangalang ikaliligtas o sukat ikaligtas ng lahat ng tao, ay walang ibang pangalan kundi ang pangalang ano po? Hello po? Kundi ang pangalang, parang di po kayo kumbinsido. Sama-sama nga po natin sabihin may conviction. Ayan, mas kumbinsido na. Palakpakan po natin ang Panginoon. The devil will try to steal your hope in Him. Yung peace mo doon sa pagsasabi ng salitang pangalang Jesus dahil sa school mo ito sabihin medyo parang, ano ba naman yan? Yung para bang medyo mapapahiya ka. O kaya sa mga kaopisina, or if you are pursuing a higher level of education, mga minamahal, medyo nakakahiya, parang gano'n yung dating na pag-usapan ng Panginoong Jesus na ito. But without Him, mga minamahal, anumang ating pagpupursige, anumang ating pagpupumilit na maglingkod, apuhapin ang Diyos,
mauwi po ito lahat sa wala. Kaya po, tayo pong lahat ay tumayo minsan pa at babasahin po natin ang isang set ng ating mga talata and put this down po sa inyong notebook, markahan ng inyong Biblia. We're going to journey back sa pagpapakilala po ng manunulat na si Juan, ng alagad na si Juan. So mostly po from him tayo magsasubscribe. At ito po ay mula sa John chapter 1 verses 10, 14, 19, 20, 26, 27. Meron lang tayong mga i-skip pero po pagdating nyo sa bahay, I pray na balikan natin ito at basahin. So let's read. Dumating ang salita sa sanglibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanglibutan. Does it sound familiar po? Para bang hindi welcome. So hindi siya kinilala ng sanglibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin, sabi ni Juan. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa kanya, bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. So if you are searching, sino nga ba itong Jesus na ito? Even 2,000 years ago, napakarami na pong interesado sa kanya. At isinugo kay Juan at tanungin, sino nga ba siya? Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Ang hinahanap ninyo ay yung sumusunod sa akin. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man labang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. So let us ask the Lord po to enlighten us, turuan pa tayo, that we may know who really Jesus is. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ipinagpapasalamat po namin ang pagkakataong maparito, Panginoon, kapahayagan ng aming pagpapakumbaba, kapahayagan ng pagkilala, Panginoon, na wala kaming maabot sa buhay na ito without you, Lord God. Salamat din po sapagkat sa mundo na ito na maraming pwedeng ipagdiwang, kayo po ang aming ipinagdiriwang at tulungan niyo po kami na lalo ka pang makilala because, Lord God, you are the greatest blessing in our lives, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pang magliwanag ka sa amin at gayon din, maaring sa pamamagitan namin ay makilala ka ng iba. So, fill us today, Lord God, with your presence. Sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, turuan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabihin po natin sa ating katabi, God bless you. This is our second week. At last week po ay pinag-usapan natin, Jesus is, if you can still remember. Jesus is the good news. Siya po yung magandang balita at sabi po ni Haring Solomon, ang good news ay nagbibigay ng kasiglahan baging sa buto ng ating katawan. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kagalakan. Kapag po pinag-uusapan natin ang Panginoong Yesus, inaawitan natin siya, sumisigla po ba kayo? And no other name on planet Earth na maaring banggitin po natin na magkaroon tayo ng kasing taas, kasing laki ng kagalakan at kapayapaan na ito, only Jesus' name. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Jesus. But as a warning, yung mundo rin, merong sariling definition o sariling pagpapakilala sa Panginoong Jesus. Kaya po, masayang-masaya ako when I have discovered, mga minamahal, that Genesis pa lang. Kasi marami nagsasabi, New Testament lang lumabas yung Panginoong Jesus na yan. Wala pa siya noon, ibig sabihin hindi pa siya existido. But you know, even in the books of the Old Testament, mga minamahal, marereflect po natin yung presence, yung paghihintay, at yung buhay na Panginoong Jesus, bagamat hindi pa pinangalanan. Mga minamahal, but the world will tell you, Jesus is not historical, wala siya sa history,
Kaya po maging yung kanyang pagkamatay ay pinipilit po na hindi totoo yan, wala sa kasaysayan. But right now po, yung mga archaeologists, both in Christian world at saka mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, ay nakakakita ng pieces of puzzle po, naguhukay sila, napapatunayan nila unti-unti, ay totoo nga, historical pala itong Panginoong Jesus na ito. And there are mga minamahal, mga atheists po, like C.S. Lewis, isa po siyang napakatalinong tao that he considered God was created in the mind of man. Later on po sa kanyang pursuit na patunayang walang naging Panginoong Jesus, at the end of his journey, marami po silang tulad dito, at the end of his journey, maya-maya, siya na po ang preacher ng Jesus na ito. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. So scientifically, they have proven this Jesus. Pero marami pa rin po magsasabi, to limit. Ano ba yung limit? Libitahan, ikulong, ibig sabihin ikahon. Sabi ng iba, yes, he may have existed, pero isang magaling na teacher lang siya. He's a teacher, but hindi sana natin lagyan ng lang. Siya po ay sinasabi ng mundo na, propeta lang siya, o isa sa mga propeta. Sabi ng iba, hindi siya totoo. Sabi ng iba, siya'y baliw. Dahil sabi niya, ako ang may isa, baliw yan. To discredit this person. Pero mga minamahal, kung magkakaroon din tayo ng, observation pa, bakit ba sa mundong ito, ang inaatake ay yung Christianity? Kapag nag-rise up po yung communism, ang talagang nililipol ay yung Christianity or yung Jewish po. Dahil naniniwala sila na yung Jewish race, yung pinatay po ni Hitler na 6 million, dahil inaakala pa rin nila, darating pa rin itong Jesus na ito ipapanganak ulit. They're trying to destroy everything, pwedeng hula, pwedeng paraan, pwedeng libro, na pwedeng magturo ng katotohanan ng Panginoon na ito. But as far as the guidebook is concerned, ang Bible po, ito po yung pag-aaralan natin, ang Bible po sinasabing, Jesus is the Christ. Pakisabi nga po, Jesucristo. Ano ba yung Jesucristo? Ano ba yung apelyido ni Jesus? Kristo ba? Naisip niyo na po ba, ano bang apelyido ni Jesus? Noon po, hindi naman talaga mahalaga yung apelyido. It's because magaling po silang mag-keep ng records ng kanilang lineage. Kaya po may biroan po sa Facebook, ano bang apelyido ni Karen, ni Bagyong Karen? Karen Davila o para bang yung mundong ito ay parang immersed sa pagbibigay ng apelyido. But yung Kristo po ay hindi niya apelyido, but rather His title. Pakisabi nga po, title. Jesus is the Christ. Ano bang kahulugan ng Christ na ito? Mga minamahal, we will discover later. But number one, alamin muna natin na itong Jesus na ito is all over the Bible. At si Juan po ang isa sa tumalakay ng panimula ng Panginoong Jesus na sa pasimula pa. Pakisabi nga po, pasimula. Bago pa nagkaroon ng kasaysayan, sinabi niya, yung salita na kasama ng Diyos, John 1:1, at yung salitang Diyos ay nandun na noon pa man, sa pasimula pa man, wala pa man pong ibang nakakita, but by the grace of the Lord, binigyan po siya ng vision na itong salita na ito, na kasama ng Diyos, na sinasabi ring salita ay Diyos, na ipinanganak sa verse 14, naging taong tulad natin, mga minamahal, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Are you here? Bago pa man nagkaroon ng sukat ang panahon po natin, sabi ni Juan, binigyan ako ng kakayahan ng Diyos sa tanawin na noon pa man, nandun na si Jesus, bagamat 2,000 years ago, He was revealed. Siya ipinakilala, mga minamahal. Kaya ipinakilala niya, He is the unseen God. Sino ba siya talaga? Siya'y nagutom, siya'y naglakad sa ibabaw ng tubig. Mga minamahal, sino po dito nakapaglakad na sa ibabaw ng tubig? Alam niyo po, merong nakapaglakad sa ibabaw ng tubig, walang trick, walang camera trick, walang ibang magic, walang panlilinlang. Sino po nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Alam niyo po, si Jesus. Sino isa pa? Si Peter. Pastor, lumubog din naman. Sino po nakalakad ng mga 3 hakbang? Wala na pong iba. And you know, this capability came also from Jesus. Ano po, kaya itong Jesus na ito, pinakilala niya na hindi talaga ordinary.
Bagamat pinipilit po ng mundo na sabing ordinaryo lang siya, o kung guro man siya, yun lang. Ano po, siya'y mabuting tao. But sabi po sa John 7, pwede nating basahin dito. There are parts of John 7 na kahit sa mahalagang pista po ng mga Hudyo, welcome nilang pag-usapan itong Jesus na ito, bagamat sa pananampalatayang Hudyo po, ay hindi sana siya dapat pag-usapan. Dahil po ang iniisip nilang darating hindi anak ng isang Jose at Maria, ang iniisip nilang darating ay isang haring makapangyarihang nakasakay sa isang kabayo. Kaya po naalala po ninyo, pinag-usapan natin ng linggo ng palaspas. May mga disappointed. Ay, apengay! Asno naman siya nakasakay. Yung gumigewang-gewang na asno ay kailangan natin ng tagapagligtas. Are you here, mga minamahal? Ang kanilang inaasam sana ay tulad ni Haring David. Pero sa kanilang kalagitnaan ng kanilang pista, ang kanilang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pakisabi nga po uli, Jesus. At last week po, napag-usapan natin sa Genesis na nakatago na pala yung pangalang Jesus dito. Andun na yung bababang tagapagligtas. Yung mabuting Diyos na magkakatawang tao na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pakisabi nga po kamatayan. Wala po tayong pambayad sa ating kasalanan na nagdudulot ng kalungkutan, kundi kamatayan din. Kaya kailangan nating bayaran ng kamatayan. Pero may namatay na hindi dapat mamatay. You are familiar with this. Nung si Eva at Adan po ay magkasala, at sila'y nagtakip po ng mga dahon, hindi natuwa yung Diyos. Their self-effort po ay hindi naging katuwa-tuwa sa Diyos. Kaya po mga minamahal, yung Diyos mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng damit. May pinatay na hayop, binalatan, at yung balat ang ibinalot sa kanila. Pati unang sabi na may darating na babalot sa atin ng kanyang dugo, ng kanyang kaluwalhatian, walang iba po kundi ito yung namatay din sa krus. Pakisabi nga po, Jesus. Kaya pinag-uusapan po natin kasi po siya'y napakahalaga at wala po ang Christianity without Christ. Wala po ang Panginoong Jesus na ito. So, definitely, siya po ang sentro ng Bible. At gaano ba kalaki ang Panginoong Jesus na ito? Pakisabi nga po, gaano kalaki? Meron po ba tayo natututunan ngayong araw na ito? Are you glad that you came here? Gaano ba kalaki itong Panginoong Jesus na ito? He's so big. Pakisabi nga po, big. Big that the world can't contain Him. Sabi po sa John 20:30-31, ito yung binasa natin kanina, marami pang ginawang kababalaghang ang Panginoong Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Pakisabi nga po, maraming himala. At pakiharap po yung iyong katabi. Meron siyang kayang gawin pang himala sa'yo. Amen po ba? Parang ayaw nyo, mga minamahal. Ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesyas. Pakisabi nga po, Mesyas. May kinakanta tayo ang Mesyas ng Pasko. Aawitin niya natin later. Pagdating po ng simbang gabi natin, ano ba yung Mesyas na ito? Ang kahulugan po, ang Kristo. Yung andun na noon pa man, yung siya'y darating. Ang Mesyas, anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Gaano po kahalaga ang Panginoong Jesus? Sa Kanya lamang po dadaloy ang buhay na walang hanggan. Kaya po natin siya pinag-uusapan. Gaano ba kalaki ang Panginoong Jesus na ito? Dumadaloy sa Kanyang buhay na walang hanggan. At John 21 verse 25, andyan po ba? At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong mundo ang mga aklat na masusulat. Kaya pala hanggang ngayon, mga minamahal, pinakamaraming librong nasulat dedicated to one name. Pakisabi nga po, one name. Wala pong ibang pangalan na sinulat sa napakarami at lumalaki pang libro. I dream of writing a book, mga minamahal. At siguro, hindi man lingid po sa atin, ilan dito sa atin nangangarap to write a book or sa buong mundo na ito, ang topic po o kanta na gustong isulat ay patungkol sa Panginoong Jesus. Wala pong ibang pangalan. Kaya po sabi, how big Jesus is, how big this Lord is.
Inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong mundo ang mga aklat na masusulat. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Hesus na ito. So he's so big. Christianity is nothing without Him. Kaya sinasabi rin po natin, I am nothing without Him. Ganito po kalaki ang Panginoong Hesus na ito. The whole Bible is about Him. Number 2, pag-usapan po natin, ano ba yung Mesyas? Pakisabi nga po ulit, Mesyas. Sa kasaysayan po, maraming tinawag na Mesyas. Ano po ba yung Mesyas? Siya yung magliligtas sa kanilang political problem, sa kanilang economic problem bilang isang bansa o bilang isang lahi. When there's trouble, mga minamahal, yung mga mahihina, yung mga karaniwang tao ay humihingi sa kanila ay magliligtas. Somebody stronger than them. Kaya minsan po, ganito kahalaga sa mga bansang nag-i-election, kahit sa Pilipinas po or even sa US, napakahalaga ng election because we are looking for somebody who can help us, who can save us. Kaya mga minamahal, although meron tayong mga panahon na sinubok na yung ating pagtitiwala sa iba't ibang mga leaders, kahit sa kasalukuyan, mga minamahal, meron pa rin tayong pagtitiwala that somebody will come. Pakisabi nga po, somebody na mas malakas sa atin susolve ng problema natin. Ang problemang mas malaki, mga minamahal, alam niyo po ba kung anong problemang mas malaki? Hindi talaga tayo pwedeng umasa sa tao. Hindi talaga tayo pwedeng umasa o iasa natin yung pag-solve ng problema ng isang bansa sa isang tao kailanman. Nung ang Israel po ay alipinin, sakupin ng isang mas malakas na bansa, wala silang masyadong kalayaan, pwedeng kunin yung anak nila pag gusto ng gobyerno, gawing sundalo, o gawin po alila nung governor, o gawin po na asawa po nung hari, wala silang magawa. Because they are slaves. Sila po yung magbubuwis at kapag hindi makapagbuwis, pwedeng kunin yung kanilang bahay, yung kanilang pananim. Ganito po kahirap yung kanilang kinasadlakan dahil po sakop-sakop sila ng Roman Empire. Hindi nila maranasang mabuhay. Nanganganib po yung kanilang buhay kapag naulinigan silang merong kahit na kapurit po na idea ng rebellion. Sila po ay papatayin. Kaya po sa kanilang puso, humihingi sila ng tagapagligtas. Pakisabi nga po, tagapagligtas. Humihingi sila literally ng Mesyas. Humihingi po sila ng isang higit sa kanila. Humihingi po sila ng somebody na maaring, military leader, pero yun nga po, ang dumating, nagpapagaling naman. Yung dumating, hindi naman may hawak espada. Ang hawak po ng Panginoong Hesus, alam po ninyo kung ano? Martilyo. Bakit po? Siya po ay carpenter. Sabi nung iba, hindi pwedeng yan yun. Hello po, at hanggang sa kasalukuyan, ay hindi pwedeng yan, pinanganak nga yan na sa sabsaban. Sino po dito pinanganak sa sabsaban? Sino po dito pinulot sa tayong kalabaw? Makaka-relate tayo kung gano'n. Parang mas worse naman yun, Pastor. Pag yung bata, didisiplinahin na, ikaw, pinanganak ka lang sa, ang lakas ng loob mo, pinanganak ka lang sa, di ba? Pero minamahal, biro lang yun natin. Pero ang Panginoong Hesus po talagang sobrang humble. Kasi po yung Panginoon, na pag-usapan natin last time, gustong-gusto niya po na merong mga riddles, merong mga hindi agad yung sagot agad na ibibigay niya. He wants us to focus. He wants our attention para lalo natin siyang makilala. Kaya mga binamahal, dumating po, He's the one who will be sent. Isusugo. He came from God above. Kaya may mga kanta po tayo, He came from God above. Isusugo, bababa. Ang meaning po ng Jared, natatandaan po ba natin? Siyang bababa. Siyang mananaog. At interviewin po natin ang Panginoong Hesus. Let us hear from Jesus Himself. Sabi po niya, John 7:28-29, Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito ganang sa akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siyang nagsugo
sa akin. So ibig sabihin po, sinasabi ng Panginoon literally, I am the Messiah. I am the Christ. At wala pong ibang tao na mula sa kanyang sakripisyo ay mapapatawad ang mga tao sapagkat mga minamahal, ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahan nito. At wala rin po tayong hinihintay na babalik. Pakisabi nga po, babalik. Na kapag tumunog yung trumpeta, di po ba meron tayong kantang, sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Wala rin po tayong ibang pangalan na hinihintay na darating pagdating po ng wakas ng panahon. Pakitanong nga yung iyong katabi, nakahanda ka na ba? Ayan po. Sapagkat siya'y darating. Ano po? Ang misyon ng Panginoong Hesus na ito ay magbigay ng buhay. Pakitanong nga uli yung iyong katabi, meron ka na bang buhay na nagmumula sa Kanya? At nabasa na po natin kanina, He came, ano po, ang Panginoong Hesus na ito, so that we will have buhay na walang hanggan. Sino po dito gusto mo ng buhay na walang hanggan? Kaya po pala, apektado pala yung eternity kung wala ang Panginoong Hesus na ito. Mananatiling ang tao ay walang pag-asa kung hindi dumating ang Panginoong Hesus. Kaya lang, ang dyablo gusto niyang ikubli ang Panginoong Hesus mula sa iyo. Sasabihin niya, hindi siya masyadong mahalaga. Sasabihin niya, mas may mahalaga ang pagtuunan. Mas mahalaga ang relihiyon. Mas mahalaga ang ibang bagay. Kalimutan mo na ang Diyos. Ito pong gagawin ng dyablo. Pero, mga minamahal, ngayon po, kaya pala dumating yung Mesyas dahil meron tayong, kumbaga po ba, pangangailangan na mas higit pa sa kayang ialok ng mundong ito. Mga minamahal, I would like to go to number 3. Be committed to Him. So, Pastor, parang biglang nagbago. Kanina, inaalam natin sino yung Kristo. Ngayon po, nag-iba ng daloy. Ngayon po, parang be committed, may tugon na. Pakisabi nga po, tugon. Ang pinakamahalaga po nating magawa ay yung magkaroon ng tugon. Matapos mong malaman na mahal ka ng isang tao, meron kang mahalagang tugon na dapat gawin. Tama po ba? Matapos na meron kang pag-asa, meron kang maabot sa iyong buhay kung ikaw ay mag-aral, halimbawa po meron tayong oportunidad na mag-aral, mahalaga pa rin yung bahagi ng ating tugon. Knowing that Jesus will set us free. Ngayong malaman po natin na ang Panginoong Jesus ang siyang bumaba para bigyan tayo ng buhay, ano po ang ating tugon? Pakisabi nga po ulit, tugon. Yamang alam nating mababago ng Diyos na ito ang ating kalagayan, ano yung ating tugon? And knowing who Jesus is, mababago po yung ating buhay pananaw. Kaya lang po, alam niyo po, sa Biblia mismo, John chapter 7, verse 5, sabi po dito, even His brothers did not believe Him. Kahit yung mga kapatid ni Jesus ay hindi naniwala sa Kanya. Sabi nila, nakalaro namin yan eh. Yun po mahirap sa kanilang panahon. Nakita namin, kasama ko